This is the FM radio of EDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM, proud member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Yes, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. At syempre, kumusta po ang inyong tanghalian? O partner, pakilala mo na. Magandang tanghali po sa mga sumusubaybay sa ating programang Balita at Talakayan kasama Sandy. Oo, kararating lang natin kanina partner. Galing tayo ng Manila at syempre, naranasan na naman natin yung problema ng ating mga kababayan diyan sa Batangas Port. Talagang napakalayo nung binababaan at nakakaawa. May kasabay tayong matatanda. Bay, halos himatayin at talagang hingal sila bago makarating doon sa mismong port. Ito'y matagal nang nirereklamo partner hanggang ngayon mag-e-election na naman. Bukod pa doon sa pamasahe na hindi naman talaga bumababa. Yung may mga dalang sasakyan na nakapag-interview tayo doon, bay, nasa ng mga 2-4 na pala ngayon yung isang SUV. Isipin mo partner kung kaya mahal din siguro yung ating mga bilihin dito. 2-4 o 3-4? Parang 3-4. 3-4. 3-4. Oo. At kaya isa rin yung sa dahilan kaya mahal yung mga bilihin dito sa atin. Kasi yun ang mga biyahero, hindi naman, kumbaga kahit mahal yan, ang apektado diyan yung mga consumer, yung mga bumibili, yung mga end user. Ipapataw lang naman nila yan yung mga gastusin nila diyan. Kaya ang kawawa talaga diyan yung maliliit nating kababayan. Oo. Kaya yung sa mga kababayan nating na naglalakad ng medyo malayo, isipin nyo na lang na nag-e-exercise kayo. Oo, okay lang sana partner yun kung bata-bata pa, pero pagka ganung may sakit na tapos walang dalang wheelchair, bago sa kainitan pa. O kaya umuulan, maputik yung dadaanan mo. At minsan ikaw ay kukulitin pa ng mga porter doon at pilit aagawin yung gamit mo. Tapos dadalhin ka doon sa insurance company. Tapos pagdating mo doon sa ticketing office, babayad ka ng kamahal na pamasahe papuntang tawid ng Oriental Mindoro. Kaya lang no choice ang ating mga kababayan dahil kasama yan sa kanilang mga paglalakbay, yung mamasahe at kung hindi lang mahalaga yan kasamang Sandy, siguro walang luluwas pag ganyang araw-araw. Halimbawa yung trabaho mo mag-commute. Hindi bali partner yung ating mga politiko, hindi naman nabiyahe yan ng may bayad. Nagko-commute lang. May dalang sasakyan yan. May mga service yan, ipagamit ng sasakyan ng gobyerno. May red rata. plate. Paggasolina pa yan. Pagbaba ng pier yan, diretso na yan doon sa highway, hindi maglalakad yan. Kaya siguro hindi nararanasan. Kaya ito mag-e-election na naman Hindi man lang nabigyan ng pansin to. Kung tutusin, titingnan mo, napakaliit na problema lang ito, partner. Siguro kulang lang sa mga negotiation kung talagang ito'y hindi payagan, bakit hindi gamitin na yung tao, magkaroon na ng People's Initiative ng signature campaign para talagang iparating na doon sa kataas-taasan yung problema kinakaharap ng ating mga babayan diyan sa
Port of Batangas. Ang tanong, sino ang mangunguna? Ayun, dapat ang mangunguna partner diyan. Siyempre yung mga nasa katungkulan natin. Oo. Mukhang busy doon sa mga infrastruktura eh. Mukhang doon sila nagpapakabisi, pero itong mga araw-araw na kinakaharap na problema nung ating mga kababayan, hindi man lang nabibigyan yata ng pansin. Kasi sa infrastruktura, magandang ano diyan. Malinaw. Oo. Maganda kasi yan eh. Baga, yun yung pinaka-legacy nila eh. Iiwanan na yung pinaka-markings ng bawat bayan na meron silang itinatayong mga ganitong infrastructure project. Yung mga building na nakatiwangwang. Pagkatapos. Merong mga SOP dyan. Sana naman masolusyonan. Merong mga nangangako. Kaya lang, mag-e-election. Ngayon lalabas para sasabihin pabababain nila yung kuryente. Baka tapos na election, hindi pa rin ayos yung mga sinasabi nila. Isip-isip din baka tayo mabudol na naman. Mahirap yung ganyan yung magagaling magsalita, itataon sa election tapos may intention ko kandidato. Pag-isipan natin, Ay, alam mo naman, may paraan naman na ginagawa ngayon eh. Kaya bumababa yung ninyo yung power bill ninyo eh. Kasi panay ang brownout. Di ba pagka kukunti yung kumbaga kung maraming brownout, siyempre bababa yung bumaba yung konsumo. Pero partner sabi sa mga paraan yan. sabi partner nung iba mukhang hindi ganoon na nangyayari Kasi pagka yung binaba mo daw biglang tinaas, sirit daw yung kuryente, kaya mas lumalaki daw yung konsumo. Kaya ang gagawin nyo pagka may brownout, bunutin na lahat ng mga appliances at nang hindi masira, antayin yung buhayin ulit pagka stable na yung daloy ng kuryente. Ayun, ang tanong, paano kung walang kung di ba meron kang mga nakasaksak na mga appliances tapos walang tao sa bahay ninyo. Katulad nung isang nabasa ko sa Facebook, nag-brown out, meron siyang freezer, nagapack down naman ibig sabihin talagang hindi totoo yung sinasabing ng isang taga-Ormeco diyan ba yung kung ano sinasabi niya na hindi daw dahilan itong pagkapatay ng kuryente at biglang i-on, hindi daw yun ang dahilan ng pagkasira ng mga appliances. Bakit may mga nagrereklamo tayong kababayan? Madami. Madaming case na talagang yan ang dahilan ng isa doon sa pagkasira ng mga appliances nila. Tsaka partner kung titingnan mo naman ito kung pag-uusapan natin yung mahal ng pamasahe, mura na rin naman partner ng ngayon ang diesel nasa 51 na lang ang diesel. Doon sa iba nga nasa 49 lang ang diesel. Parang 48 sa south. Dapat itong kuryente ganun din kung ito gumagamit ng diesel, di ba? Diesel naman ang ginagamit niyan dahil nga matagal na naman pinopropose yung solar power. Pero hindi binibigyan ng pansin. Kita mo naman yung solar power ni Congressman Arnan Panaligan, yung mga poste. Ay talagang napapanahon itong mga proyekto, napakaganda pagkagabi sa may parte ng salong kasi yung palang yata ang nilalagyan kahit mag-brownout ka, maliwanag doon sa lugar na yun. So, ibig sabihin, talagang may bagay pagka yung ginamit mo yung solar power. Unang-una, makakatipid ang ating mga barangay, hindi lang gobyerno, makakatipid sa kuryente kasi yung solar init na lang ng araw ginagamit yun walang problema sa brownout. Tsaka isa pa, yan ay may kuryente o wala, natutulungan pa rin, naliliwanagan pa rin yung ating mga kakalsadahan sa pamamagitan ng mga solar power lights. At saka yung konsumo ay malaking kabawasan doon partner sa ibinibigay na power supply mula sa electric cooperative natin. Malaking kabawasan yan. May biruin mo karami ng ilaw na yan. Kung lahat ng lungsod ng Calapan ay lahat ay nakasolar. Hindi nagagamit ng hindi nagagamit ng electric yung bagang electric na nanggagaling mismo sa Ormeco. Malaking kabawasan yan. Nakatipiran yan doon sa sino ba nagbabayad yan? Calapan City ba nagbabayad ng mga poste ng yan ay paggamit ng Ormeco. At saka isa pa, kampanyahin na rin natin yung mga kababayan nating medyo mga mapipera. Mag-convert na rin po kayo into solar. Yung mga bubong ninyong nakatenga. Gawin na ninyo na latagan na ninyo ng mga solar panel yan at sa araw ay puro solar ang gamitin ninyo. Nakadepende yan sa inyong
tawag dito, yung pinaka-storage. Oo, may storage yan. May battery yan, diba? Battery storage yan. 24 hours mag-ooperate kung kaya ang bahay nyo. Pati, pati balcony nyo, naka-aircon. Dahil yung sobrang niyan, halimbawa, puno na yung storage, storage sa, yung pinaka-storage mo, pag puno na, so yung excess niya, dapat gagamitin mo yan. Kasi automatic nag-i-stop yung pag-i-store doon sa yung storage facility. So kung lahat ng mga equipment mo ay gumagana, pati aircon, 24 hours kasamang sandi, laking kabawasan yan. Malaki partner Talagang marami naman nagpapatunay na may mga negosyante na kasing gumagamit kasi nga nalulugi na sila dito sa problema natin sa kuryente. Kaya may mga negosyante na, katulad yung mga hotel na gumagamit na talaga ng solar at ang sinasabi malaki ang natitipid nila. So nakita naman natin, 'di ba, epektibo yung yung solar power. So dapat diyan talaga diyan na papunta yung yung pag-invest natin nung power natin sa mga renewable energy. Napapakinabangan unang-una hindi maliit ang gastos diyan. Makapagbibigay ng maraming trabaho. Kung ang bawat bahay merong solar power. Di ba? Malaking katipira na rin doon sa ating gobyerno na hindi gagamit ngayon. Hindi ko lang alam kasamang Sandy kung tama yung naririnig ko at nababasa ko na ang power rate ng Occidental Mindoro ng Omeco ay bumaba ng 13 pesos mahigit. Per kilowatt. Malaking bagay. Hindi ko lang alam kung may katotohanan. Kung gaano katotoo. Yung mga nababasa ko na yan na sinasabi ay bumaba. Pero aalamin natin yan dahil malimit tayo sa sa Occidental. At saka alam mo, sa Occidental, yung mga malalaking establishment doon, talagang sila'y merong solar panel na. Dahil nung mga nakaraang taon na naging problema yan ng Occidental Mindoro, yung power supply nila, dati nga daw mas mahaba pa yung brownout kaysa meron silang power pero ano ang ginawa ng kanilang pamunuan, ng kanilang gobernador? Kinumbinsin niya yung mga mayayamang pamilya na mga negosyante na mag-invest dun sa solar. Kasi sabi niya na malaki ho yung kabawasan ng konsumo ninyo dahil malalaki yung malalaki yung konsumo niyo, mga bill ninyo So kung may pera din lang kayo, bakit hindi kayo mag-convert into solar? Kaya so marami ang gumamit niyan sa Occidental kasamang Sandy. May nakita pa nga ako doon yung solar plant na hindi ko alam kung sa isang barangay lang ba ang sinusuplayan noon. Pero madami. Ayan ang epekto ngayon. At saka partner kumbaga kung tumulong din sana ang ating ating gobyerno na tulungan yung ating mga kababayan na maka-afford ng mga solar power. Kasi kailangan na natin yan. Hindi lang naman sa solar power, yung katulad ng sinasabi ni Congressman Arnan Panaligan, yung mga wind power, yung mga hydro. Hindi naman ibig sabihin sabay-sabay mo paandarin nga yan ang sasabihin ng iba, pag walang init, di wala na solar power. Pwede mo rin daw gamitin yung wind power. Kung walang hangin, mo sa hydro pag tag-ulan. So alternate sila. Ngayon, hindi naman natin inaalis yung yung diesel. Kaya lang syempre babawasan na yung paggamit mo ng diesel. Na sa tingin natin may malaking issue din diyan sa diesel 'Di ba? May malaking din diyan malinaw na na kitaan din diyan Ayon doon sa mga nakakausap natin. Kaya hindi ho natin sinasabing kumikita kayo diyan. Pero yun ang mga naririnig natin. Gaano katotoo yan? Na di umano'y may mga komisyoner. Tsaka partner, hindi naman natin ang problema ng power supply natin ay talagang dekada na. Talagang nagpaulit-ulit na. Hindi lang naman sa panahon ngayon Panahon pa nung sabihin natin, mga naunang nanungkulan, meron na tayong problema sa power supply. Kaya lang, hindi naman ganito kagrabe at parang hindi napapaghandaan. 'Di ba? Dapat pagka may solusyon na dapat diyan kung sa tagal na baga ng problema na 'yan. Dapat 'yan utay-utay nang nasusolusyon niya. Kung nagpapalit-palit man yung ating administrasyon, siguro dapat meron na tayong ginagamit ngayong mga alternate na pagkukunan talaga ng ating power supply. Oo, tama ka diyan. At alam mo itong isa sa magandang balita ngayon dun sa national, yung pagpapakumpiska ni Romualdez sa Department of Agriculture ng mga bigas na nakatago di umano doon sa pier, yung mga nakatenggang bigas.
kaya pinapakumpiska nitong si House Speaker Martin Romualdez doon sa Department of Agriculture ang mahigit 2 milyong kilo ng bigas. 20 milyon. Dami. Dami niyan, ha? Kaya siguro nagkukulang yung supply natin dahil naka-imbak lamang o pinamamahalang yung presyo. Ang sabi nga ni Romualdez, sabi ng Department of Agriculture daw, bayad na ang mga duties and taxes ng mga bigas na ito, pero bakit di pa inilabas ng mga may-ari? Yung ba in-import? Oo, in-import. Ibig sabihin, baka hino-hoard. Hino-hoard na naman. Isasabay na naman ito sa kalakasan ngayon pangangailangan ng taong bayan. Dahil alam mo, medyo mura ngayon ang palay Medyo, sabi nga, mura ang palay. Apektado ngayon yung mga magsasaka. Kasi nga, kaya nagbumura ang palay, pagka yung dumadami yung supply. Ngayon, kaya dumadami ang supply, wrong timing yung importation natin. Sinasabayan yung anihan ng ating mga magsasaka. Kaya maganda ngayon dahil may monitoring. At itong si House Speaker Romualdez, ang sabi niya sa Department of Agriculture, pag hindi pa daw umano ilabas ito at ibebenta sa market, ay pagkakataon na ng gobyerno, ng DA, na kumpiskahin sapagkat pwede itong kasuhan ng hoarding. Dahil matagal na Matagal na. Pa ilalabas yan pagka binubulok na. Diba? Kaya dapat lang na ilabas na yung bigas. Baka naman partner kaya nakatago yan pang-ayuda. Maganda yung binibiling palay ng NFA. Baka naman baka yung magkapalit. Hindi, pero sabi nila ngayon, yung presyon ng palay ngayon napakababa, parang nasa 17 pesos na lang. Na galing sa 23 pesos. So malaki ang ibinagsak ngayon ng kita. Lalong bababa partner yan pagka nagkasabay-sabay na yung ani. Baka abutin nila ng mga 14 o 13. Okay, batiin muna natin yung ating mga listener, si Konsyal Wilson Lozano. Good morning to both of you. Kay Konsyal Christy Ilagan na nakatutok din sa atin. Good morning po, sir. Sandy at sa Cosmo, sir Tom na si Tom. God bless Salamat po sa inyong pakikinig. Pwede po kayo mag-comment doon sa mga tinatalakay naming mga issue para magkaroon po tayo ng palitan din ng kuro-kuro dito sa mga pangyayari hindi lang sa bansa natin, dito sa probinsya. Siguro i-play muna natin yung isang deliberation na kung saan si Congressman Arnan ay nakikipagpulong tungkol do sa budget dito sa mga opisyalis po ng DOH. Pakinggan po natin yung isang deliberation. Paano himayin ni Congressman Arnan yung mga budget na ilalaan sa bawat departamento. Ito hindi lang sa DOH madami yung kanyang kumbaga hinimay na budget, hindi lang sa DOH, sa DTI, sa Department of sa National Defense. Siya po yung humaharap diyan dahil do sa kasama siya do sa mga committee nito. Okay. At habang inihanda, tuloy-tuloy tayo. Yun yung sinasabi natin na mga proyekto ni Congressman Arnan Panaligan. Nakikita nyo yung mga poste na nakatayo ngayon diyan. Yan po ay programa po ni Congressman Arnan Panaligan through DPWH. At talagang napapakinabangan dahil dito sa ating brownout na problema kitang-kita natin na kahit na yan ay madilim, nandiyan po yan, nakailaw po yung mga solar power. Ibig sabihin talaga, epektibo po na mag-shift na po tayo dito sa mga solar power, sa mga renewable energy. Dito na po tayo mag-invest. Wag na po tayo magtiyaga diyan sa patuloy na paggamit ng diesel. Although kailangan din natin yan, bawasan natin. Kasi pagka po nagmahal yan diesel, nagka-problema ibang bansa, nagbabago po ang presyo ng diesel at apektado po tayo sa ganung problema. Kaya dapat po na pagkukunan na rin ng pansin yung paggamit po ng mga renewable energy. Hindi lang po yung mga solar power yung nagiging proyekto po ni Congressman Arnan Panaligan. Talagang nakikita nyo napapakinabangan. Hindi ito po yung gagawa ka lang ng isang proyekto
nakatiwangwang, para bagang pinagkakitaan mo lang yung proyekto. Yung kanyang mga project talagang yung pangangailangan ng ating kababayan, katulad po nung mga farm to market road, Kita nyo po yung ginawa niya dito sa nung mayor pa siya, nakita nyo yung isang diversion road na ginawa dito sa may Puntang Tibag, labas po ng Santa Isabel. Ang dami po nakikinabang ngayon diyan. Ito po ay hindi lang basta diversion road, kundi parang ito po isa na rin farm to market road dahil nakikita nyo yung mga palayan doon. At pag dumaan kayo dito, marerefresh yung yung utak nyo dahil puro green yung makikita nyo. Kaya lang, yung pakiusap lang natin yung mga poste ay dapat matanggal na po diyan Ay kung sino man po yung kapitan na nasasakupan ng mga posteng hindi pa naalis diyan sa may tabi ng kalsada diyan, baka naman po pwede pong para mas lalo pong pakinabangan ng ating mga kababayan. Isa pa pong programa na ongoing na yung kalsada niyang ginagawa diyan sa Tawiran papuntang Ginubatan yata ito. Ito po yung pag nabuksan talagang malaking bagay po ito at makakabawas po doon sa nararanasan nating talagang traffic nararanasan nating traffic kasi hindi naman natin may tatanggi. Lumalaki yung populasyon ng ating Calapan City, umuunlad din naman, di ba? Nakikita natin iba't ibang sasakyan dito puno na. Maliliit yung daan natin. Kaya kailangan na natin talagang mag-create uli ng mga bagong daan. Katulad yung mga ginagawa ni Congressman Arnan Panaligan, ay yun dapat ang mga proyekto mga ganun na talagang papakinabangan ng ating mga kababayan. At saka hindi lang yan kasamang Sandy, marami yung project si Congressman Panaligan ng mga farm to market roads doon sa mga nasasakupan niya mga bayan-bayan dahil alam mo naman yung projects na yan ay galing sa national through DPWH. Hindi lang yan, meron pang mga gabyon, meron pang mga protection dike na prevention doon sa mga ilog na kung saan ito isa ito sa mga dinadaluyan ng pinagmumulan ng pag-awas ng tubig, yung pagbaha, para masalanta itong mga farmland ng ating mga kababayan. So, isa ito sa mga binibigyan pagpapahalaga ni Congressman Panaligan para may saayos yung mga project na yan para maprotektahan ngayon itong mga farmland ng ating mga kababayan. Dahil alam mo naman, mura na nga yung presyo ng bigas ngayon. Mura na nga yung presyo ng palay, tapos masira pa, may bagyo. Lahat ng unos na andyan na pwedeng magbanta para sa pagbaba ng produksyon ng ating mga magsasaka. Partner, basahin ko lang. Sabi, may interaction dito si Consel Wilson Lozano. Maganda yung quality ng solar street light na pinunduhan ni Congressman Arnan Panaligan ng House of Representatives. Ito, partner, ang dami natutuwa doon sa doon sa solar power. Ibig sabihin, epektibo talaga na pag siguro yun na rin dapat na maging proyekto ng ating gobyerno yung mabigyan ng mga solar power yung bawat household, bawat bahay. Babigyan ng suporta kasi talagang napakahirap, partner, ng buhay nung hindi mo malaman kung kailan mamamatay yung kuryente, hindi mo malaman kung kailan mabubuhay ito. Wala namang schedule, kumbaga maganda naman ang panahon, biglang mawawala yan. So, hindi mo parang bang pag ikaw iinit talaga ang ulo mo yun nga lang sasabihin ng iba, paninira lang yan. Hindi po paninira yan. Talaga po nangyayari at nararanasan ng ating mga kababayan. Pakinggan natin parte niyo yung isang deliberation ni Congressman Arnan Panaligan kung paano doon niya hinimay yung budget ng Department of Health. Yan. Proceed to the Honorable Arnan Panaligan. Thank you very much, Madam Chair, and good afternoon, Madam Chair, to my fellow members, and of course to our Secretary and the rest of the DOH officials here. So, Madam Chair, yung first question ko ay na-discuss na thoroughly since this morning hanggang ngayon lang, yung tungkol sa PhilHealth. So, instead of repeating again, sabi nga ni President Ledesma, parang broken record na raw. So, ang aking nasabihin is more of a reiteration and manifestation. So far, we have established sa hearing na ito, sa budget briefing, that PhilHealth has enough funds and surplus, So would Mr. Ledesma confirm that, na meron kayong enough funds ang PhilHealth? President Mandy? Yes po. Yes, so
But in spite of that fact na meron kayong sapat na pondo, malaking pondo nga, kaya nga pinapasoli pa ng national government yung subsidy nila sa inyo dahil marami kayong pondo, hindi nagagamit. Pero ganun pa man, ay sobrang liit ng benefits na ibinibigay ninyo sa members. Ano? And that is a fact na na-establish na. Marami mga congressman na nagsalita rito kanina at ayoko nang ulitin yon dahil nga baka sabihin broken record na nga. Ano? Pero meron kayong promise or commitment that you will increase from 30 to 50%? Again? Po, Madam Chair, if I can reply. Please proceed. Yes po. So last February 14 po, we increased by 30% almost across the board. Earlier this morning po, I committed to this honorable committee, we will increase by another 30% almost across the board before Christmas. And then around an hour ago po, I changed my tune. I committed we will increase by 30 to 50% on or before Christmas Day po. So to answer your question po, yes, we will do anywhere from, for this year, anywhere from 60 to 80% increase almost across the board po. Thank you very much po. Maraming salamat, Madam Chair. No? Maraming salamat kay President Desma. Sana hindi nyo naantayin ng December, no? Bago nyo ma-implement itong increase na ito dahil talaga ito ay matagal ng problema ng ating mga kababayan. Ano? Mabuti meron kaming yung MAIP. So, although hindi ideal, in my experience talaga, ang laki ng nagagastos namin sa MAIP. No? Pero dapat, PhilHealth talaga answer niyan. Pero I believe that yung MAIP addresses that very serious gap. Kasi nga, maliit ang sinasagot ng PhilHealth sa hospitalization. Kaya malaki pa yung MAIP na binibigay namin. When I was city mayor, mas malaki pa yung tino-cover ng aming local health card. No? But with your commitment, I think we will wait for that, no? With anticipation. No? At hindi po namin ito papalampasin kung hindi man sa budget hearing na ito, sa plenary, maybe in future oversight hearings, ay ito ay talagang bibisitahin lagi ng Kongreso kung talagang na-increase ninyo itong benefits ng PhilHealth. I just want to stress na bakit ba natin itong increased benefits ng PhilHealth, no? Ito kasi social health insurance eh. At ito ay isang social safety net. Alam naman natin na yung pagkakasakit hindi nakaplano sa isang pamilya, expense kita, sa tuition ng mga bata, etc. Pero hindi nagbabudget ang mga pamilya sa mga unforeseen events like hospitalization. Kaya isa itong social safety net. But more than a social safety net, a social health insurance partakes of a wealth redistribution program. Itong ganitong programa ay isa itong, ang epekto nito is to redistribute health downwards to the poor members of society. Kaya it will promote social equity. Kaya napakahalaga talaga ng papel ng PhilHealth if we want to achieve a more egalitarian society. Kaya sana po lagi ninyong isipin na dapat talaga ibigay na mataas na benefits sa social insurance. Kaya maraming salamat, Madam Chair, maraming salamat. Wala sound. Ayun, yun yung isa sa mga deliberation na nangyari doon sa Department of Health, kung saan pinag-uusapan partner dito yung PhilHealth. Yung malaki pala ang pundo ng PhilHealth eh. Kaya lang maliit yung benefit na nakukuha ng ating mga babayan. Sinasabi ni Congressman Arnan Panaligan, parang mas malaki pa yung naibibigay yung MAIP sa opisina siguro, At pinapaliwanag dito yung nung siya mayor ay yung health card mas malaki pang nabibigay. At ngayon naman partner, kahit sa ngayon ang daming mga kababayan natin pumupunta doon sa opisina ni Congressman Arnan Panaligan na talaga namang sinasabi napakadaling kumuha nung tulong diyan sa opisina ni Congressman Arnan Panaligan. Basta may papeles kahit hindi yata kumpleto, talagang hinaharap at kinakausap ng mga staff doon. Kasi yan yung talagang isa sa mga proyekto, yung bagang pangunahing project talaga ni Congressman Arnan Panaligan, yung pagdating sa health. Nakita mo yung partner, yung ating provincial hospital, yung bagong provincial hospital, yan ay ang nakapagpatayo niyan, ay si Congressman Arnan Panaligan, nung siya ay governor pa, pati yung mga
community health sa South, may mga pinatayo siya diyan na mga community health. Kasi nga ito yung isa sa mga talagang kailangan ng nakikita niya, kailangan ng ating mga kababayan Yung pagdating sa health, kaya nga ito yung ating provincial hospital ay inano rin niya sa Kongreso na maging regional na. Dahil siguro nakikita niya may problema, talaga na andyan yung problema ng ating Oriental Mindoro Provincial Hospital. Dahil doon sa kakulangan ng gamot, lagi na lang nakakapagtaka. Walang maibigay na gamot, kulang sa mga pasilidad. Siguro nakita, kaya parang inano ni Congressman na gawin na nating regional yan para hindi mahirapan din ang probinsya sa pagbabudget diyan. Kasi pag DOH na nagbudget diyan, yung ibinabudget ng ating provincial diyan, makukuha na at pwede nang ilagay at siguro kung may mga community hospital tayo, doon pwedeng ilagay at doon pwedeng isaayos, bilhan ng mga gamit, bilhan ng mga gamot. Wala. Ngayon na-delay pa yung yung pagkaka-convert nung ating provincial hospital dahil nga doon sa kagustuhan ni Governor Bons Dolor na doon itayo sa dating provincial hospital doon sa bundok. Ang problema, partner, tatagal pa yan. At siguro hindi lang 4 na taon, baka mamaya mawala pa. At sa iba pa mapunta yung ating regional hospital kasi ang Palawan baka mamaya may apply din yan. Kung doon mapapunta yan, sayang. So sabi nga ni Congressman Arnal Panaygo na nakapanayam natin, kahit mismo si Secretary Herbosa ay mas gustong yan ang kasalukuyang provincial hospital ang gawing regional hospital kasi nakatayo na Naandyan na yung mga gamit, pagdadagdag na lamang. At kung mangyayari yun, malaking tulong sa ating mga kababayan. Malaking benepisyo may bibigay niyan dahil maaaring makumpleto na ng gamot yan, maaaring makumpleto ng pasilidad diyan. Sayang kasi yung mga doktor natin diyan, ang gagaling ng mga doktor natin diyan sa provincial hospital talagang mga kilala ko ng iba diyan, mga specialista, magagaling. Pero kung wala nang gamit at wala namang gamot bibigay, sayang lang yung galing mo diyan. Which is yung purpose kasi ng provincial government is gusto ay lahat ay bago. Kumbaga i-separate na siya as in. Although maganda naman yung yung kanilang pakay dahil siyempre pagka regional hospital ka is nakahiwalay ka na talaga. As in, ang pinupunto lang kasi natin dito ay medyo matagal pa yung proseso. Na sana kung merong option na ginawa na ganun, dapat may aksyon na kasunod na pinoproseso niya para kumbagay makahabol doon sa time frame na ibinibigay ngayon ni Congressman Panaligan para maisaayos ngayon at mapunduhan ng Department of Health. In fairness naman doon sa provincial hospital, may mga gamot naman siguro kasama sandi pero hindi sapat. Hindi sapat, partner. Talagang alam mo naman, talagang may hindi na ito isang paninira Talaga namang ito nakikita mo sa mga post na may mga reklamo talaga. Nakikita natin kaya hindi ito yung isang katang-isip lamang kasi nga parte yung bagang yung sinasabi nga ni Secretary Herbosa, ito na. Approve na. Kumbaga, dati naman nung inilalaban pa yan, hindi pa ma-approve noon kahit naman si Governor Bonsador. Suportado niya yung regional hospital. Ang problema nitong huli nung ma-aprobahan na, parang nag-iba yung plano. Although sinasabi nga ni Congressman Arnal Panaligan na okay, sige, kung gusto mo diyan, madaliin niyo yung donation ng lupa para gawa na agad natin. Ang problema hanggang ngayon wala pa yung donation ng lupa. Tumatagal. Ang kalaban natin dito, partner, yung time. Na baka nga siyempre paiba-iba naman ng administrasyon. Paiba-iba na nakaupo diyan. Mawala yung oportunidad natin na dito may tayo talaga yung regional hospital. At saka kung titingnan mo naman, partner, ang Batangas City, yung dating provincial hospital nila, yun ang ginawang regional hospital Sa ngayon wala naman silang provincial hospital pero bakit ang ganda-ganda nung regional hospital nila ngayon? Di ba? Hindi naman natin kailangan siguro dito yung hindi na natin kailangan yung mga provincial hospital, kailangan natin regional hospital para kumpleto na yan. At ang pagandahin natin yung mga community hospital natin. Which is tama ka dyan dahil iba kasi pagka yung sinasabi nga ni Kong Panaligan, iba yung ang nag-a-administer ay yung national. Ano ba yung national?
ito po yung opisina, yung National Department, katulad ng Department of Health. Hindi ho pinangangasiwaan ng probinsya na yung pondo mula sa direkta, mula sa Department of Health. Hindi tulad nung sa provincial hospital, yung halimbawa, yung provincial hospital, yung pondo niya nanggagaling pa sa LGU eh. Sa LGU, nanggaling pa sa ating provincial government, which is tinatagni-tagni lang yung pondo para mapatakbo yan. Na ang sabi nga, aminado naman si Congressman Panaligan na hindi basta-basta yung magpatakbo ng isang provincial hospital. Dahil malaki ang gastos niyan Hindi mo kasi ina-expect yan kung gaano karami yung mga may sakit, gaano kalaki yung magiging konsumong gamot. Hindi mo kasi hindi mo ina-expect kung ilan yung maho-hospital. Kaya hindi eksakto. Kumbaga, di tulad nung nasa national ang pamamahala ng Department of Health, ay nandyan, unlimited yung pondo. Dahil malaki ngayon ang pinupondo ng DOH. Lalo na sa national budget natin ngayon, di ba? Ilang trilyon ngayon yung pinag-uusapan para doon sa pagtagni-tagni ng pondo sa ating National Treasury. Malaki ho yan. Kaya kung direktang national ang nagpapatakbo, malaki yung pondo. Walang pinagkaiba yan sa DSWD kasamang Sandi. Pumunta ka ng Provincial Welfare Development, yung sa PWD natin. Maliit lang pondo makukuha mo. Pero pag sa Department of Social Welfare Development, yung sa DSWD main o mismo, yung national, malaki ang sinasagot nila. Katulad ng mga proyektong pinapatupad ngayon. Yung mga DOLE tupad na yan. Di ba? Malaki ang ngayon mula sa Department of Labor and Employment sa DOLE. Pero speaking of DOLE, yung ibang nakaraan, mukhang nagrarally doon sa harapan ng DOLE. Yung mga mangingisda, At yun parte na nabanggit mo na kahit mismo si Congressman Arnan Panaligan, siya gobernador pa, sinabi niya mahirap talagang i-maintain ang ating provincial hospital kasi pupundohan mo yan So ito na yung pagkakataon na makawala na yung kumbaga mabawasan na yung budget na binibigay. Kumbaga yung budget na inilalaan mo diyan sa provincial hospital, pwede mo nang ilagay sa sa ibang proyekto. Kasi sasagutin na nga ng ng national yung yung gastos diyan magiging regional na di lang naman mga pasyente parte ng may problema diyan, ultimo pati yung mga health worker, yung mga empleyado diyan, may problema din doon sa sistema ng pamamalakad diyan. Mayroong palakasan diyan, may mga nakatayo diyan na hindi naman talaga para doon. So kung national lang hawak nito, palagay ko mababawas-bawasan yan, hindi yan mapupolitika yung ating provincial hospital. Magkakaroon ng magandang sistema diyan. Kasi national na. Hindi na LGU ang hahawak diyan. At malaking bagay ang siguro pagandahin na lang natin yung ating mga community hospital. Which is kahit nga siguro sabihin natin, pag national, meron din minsan palakasan dyan pero ang palakas galing taas na. Galing kakilala mo, galing national, di ba? National na. Pero kahit pa paano, hindi masyadong maapektuhan ng lokal na pamumulitika. At saka partner, kung may sabi nga, mababawasan yan. Hindi katulad ngayon, nag-a-appoint diyan ng mga nakatayo ay mga politiko. At marami tayong nababalitaan diyan na talaga ng mga, kahit doon sa mga item na meron nagkaka-item dyan, hindi naman talaga nila trabaho. So, merong mga ganun merong yung salary nila laging delay. Yung yung may hatian niya sa PhilHealth hindi ko lang alam pagka DOH na kung meron pa rin silang pakinabang doon sa hatian sa PhilHealth. Yung mga benepisyo nila doon sa mga health emergency allowance, may problema din. So, pag national na yan ang magpapalakad diyan, at least kahit pa paano mababawasan na rin ang sakit ng ulo ng ating provincial government ng magiging gobernador. Dahil national lang ang may hawak diyan kahit hindi na rin siya mapapatikos diyan wala kayong ginagawa diyan sa provincial hospital. Wala kayong budget na inilagay para sa gamot, puro sira ang mga gamit nyo. Di ba? Iwas pusoy ka na doon. Which is aminado nga na kulang yung pondo, pero sa kabila sana nung kakulangan ay magkaroon ho kayo ng effort para matumbasan ngayon yung mga kakulangan na yun. At ano ngayon ang solusyon? Yan ang sinasabi natin. Solusyon ang kailangan. Katulad ng proposed ni Congressman Panaligan dahil naipasa na ngayon sa Kongreso. So why not? Bakit hindi natin suportahan yan kung sa tingin natin ito yung solusyon? Yung mabilis ang solusyon. Kung tingin natin ito yung tamang pagkakataon para
mabigyan na kasagutan ngayon yung matagal nang hinaing ng mga kababayan nating nakakaranas ng kakulangan ng gamot diyan sa provincial hospital at kakulangan ng serbisyo dahil hindi lang naman sa gamot siyempre doon sa serbisyo dahil siyempre puno na. Siksikan. Hindi naman lahat ng doktor dyan sabihin natin mga robot dyan na hindi napapagod. Yung mga nurses dyan, mga staff o sino man yung mga kinatawan ng naturang pagamutan. Kaya sana po alisin na muna natin yung pamumulitika at tingnan ho natin kung baka ito yung solusyon na ito ay iiral at aakma doon sa problema ng ating mga kababayan. Kung hindi man ito pamumulitika, partner, sana naman ay isa lang alang natin yung kapakanan ng ating mga kababayan. Kahit kasi mismo si Secretary Herbosa kumbaga gustong-gusto na niya para magkaroon ng regional hospital ang Mindoro. Kasi gustong-gusto na niya, kasabi nga niya mas kung ako tatanungin, mas gusto kong yan ang dating provincial hospital kasi daan diyan na, nakatayo na. Hindi yung mag-aantay pa tayo ng mahabang panahon. Ito kasi ito kailangan ng ating mga kababayan. Itong una-una, nasa kongreso na yan, may approve na. Huwag na natin patagalin. Para sa ating mga nangangailangan kababayan natin. Ayan. Anyway, puntahan ho natin yung ibang issue dahil alam mo kasamang Sandy, ilang tulog na lang. Magpa-file na ng Certificate of Candidacy. Yung kanilang COC ng ating mga naghahangad, mga incumbent at saka re-electionist at mga baguhan sa politika. Alam mo, partner, ang isa sa hinahangaan ko bagamat ito'y salita pa lamang. Itong naghahangad na maging gobernador ngayon si Kuya Orbin Rabino, maganda yung kanyang mga programa. Siyempre may problema tayo, isa yun sa lulutasin. Hindi lang, partner yun. Alam mo, pinakamaganda doon, hindi siya kukuha ng sweldo. Parang first time yata mangyari yan. Kung di, bibihirang gumagawa niyan. Yung sweldong para sa kanya ay ibibili daw niya ng gamot doon sa mga nangangailangan. Malaking tulong yan para sa ating mga kababayan. At hindi pa, partner yun. Ilalabas niya yung SALN niya para talagang magkaroon ng transparency. Yung SALN ay yearly, ilalabas niya yung SALN niya. Wala pa yata nakakagawa niyan dito sa atin. Sa atin, tsaka takot silang ilabas yung mga SALN nila. Ito hindi natatakot. Ilabas yung SALN nila. Kaya medyo maganda medyo timing yung yung pagpapile niya. Siguro nakita. Although lahat naman ng mga politiko natin o sino man yung mga public officials natin ay nagpa-file sila ng kanilang SALN every year. Kung hindi ako nagkakamali, every January yata yung pagpa-file ng SALN ng ating mga kababayan. Particular yung mga kahit hindi ka naman politiko kailangan mo mag-file ng yung SALN dahil yan ang mandato ng batas. Pero ang maganda lang dito kay Kuya Orben, malinaw sa kanya na siya'y open book doon sa kanyang mga assets and liabilities na kung anong meron siya ngayon bago siya pumasok sa politika. At kung madadagdagan man yan, saan manggagaling yung magiging kita ng kanyang negosyo, magkano ang naging kita ng kanyang negosyo at papasok sa kanyang account or anuman ng kanyang mga propiedad na nandyan. At least po, nakita natin ngayon yung sinseridad. Although salita pa lamang naman yan. At saka kagandahan, partner, yearly niya ilalabas yung SALN niya. At ito pa lang si Mr. Rabino ay talagang kita mo kung saan nag-aaral ito, puro sa public school pala ito, nagtapos nung elementary siya, Adriatic Memorial School. Nung high school sa Oriental Mindoro National High School. Nung 2000 at taong 2024, nakamit niya kanyang degree sa BS Ed Major and General Science sa MINSCAT, sa Mindoro State University. 2004, isipin mo. Teacher pala ito, pero iba yung sa education pala, pero naging matagumpay na real estate. At doon pa sa Orion Bataan nakilala nabigyan ng mga parangal. Kasi nga malaking naitulong niya doon sa ekonomiya ng Bataan.
doon sa mga negosyo niyang nakatayo doon sa Orion Bataan. Kaya binigyan siya ng parangal nung mayor doon at nung League of Municipality nung Bataan. So ibig sabihin may karanasan ito pagdating sa pagpapatakbo ng mga Isang guro kasi nagiging universal kasi ang diskarte niyan dahil ang isang guro dapat marunong umintindi, marunong makisama, marunong dumekta, marunong magturo. Ibig sabihin, pwede maging isang leader na magiging example dun sa karamihan. Dahil siyempre, saan ba tayo nagsisimula ng paghuhubog ng ating ugali, ng ating kaalaman? Nagsimula tayo sa bahay, pero may kaagapay tayo pagpasok sa school. Ang pangalawang ama natin o pangalawang ina natin, yung ating mga guro. Kaya siguro naging matagumpay siya dahil magaling siya mag-mold ng kanyang kaalaman at saka naging eksperto siya ngayon kung paano magiging isang realtor. Dahil alam mo naman, pag real estate broker ka, malaking kita dyan kasama Sandy. Ibig sabihin, hindi ito pwedeng basta-basta na madidiktahan mo ito. May sariling pag-iisip ito. Hindi magiging matagumpay na isang negosyante ito kung ito'y basta-basta mo lamang didiktahan. Kaya yung pangarap ni Kuya Orben na mapagsilbihan lahat ng Mindoreno ay merong K. Meron ho kayong karapatan. Karapatang magtanong, karapatang malaman, karapatang humingi ng tulong, o anumang K, na meron tayong karapatan ay bukas yan. Madako tayo partner dyan naman sa parte ng Victoria. Balita ko ay ilan ba maglalaban diyan? Sa ngayon 3 pero may lumalabas na isa pa. Hindi pa tayo sigurado. Pagka sigurado na tayo, makita natin kapag file na yan, may isa pa daw Pero ang nakikita ko talagang nangunguna doon ay si Konsyal Popong Ortega. Yung kanyang flagship ba na yung sinasabi niya na bagong Victoria. Napakaganda napakaganda ng kanyang adhikain para sa Victoria at hindi na bago ang mga Ortega Diaz sa Victoria pagdating sa panunungkulan. Nakita mo naging sinasabi natin ugat na rin yung mga yan Diaz sa Victoria pagdating sa politika. Ito yung bata mas bata ito. At lumaban itong konsyal nung last election. Isang independent partner. Independent ito pero pangatlo yata ito. Ibig sabihin, talagang napagkatiwalaan nito ng ating mga kababayan. At ngayon, gusto rin siguro ibahagi yung kanyang paglilingkod doon sa Victoria, partner. At alam mo yung batang-batang konsehal na merong malawak na kaalaman at merong prinsipyong ipinaglalaban pagdating sa prinsipyo ng nakakarami. Magandang halimbawa ito at magandang maging isang pinunong leader ito. Dahil kung meron kang puso sa paglilingkod, kasamang Sandy, yun kasi ang una Yung pagiging isang politiko kasi, hindi yan bilang isang leader lang dapat kasi ang paglilingkod ay nasa puso mo. Yung willingness mo, willing kang magsilbi, willing kang magsakripisyo para paglingkuran yung mga kababayan mo at yung talino at ang diskarte mo para paunlarin yung bayan mo ay nasa katangian mo. Itong meron si Popong Ortega. Tsaka partner, nakita ko yung kanyang pagsiservisyo. Ngayon konsyal pa siya. Madaming issue diyan sa parte ng Victoria, nandiyan yung mga illegal laging, hindi lang natin alam. Kung yan ay nasawata na, may mga illegal na sugal diyan. Nung kapanahon na noon, nakikita ko yung mga peryahan diyan. Na bakit na namamayag pagpeperyahan na yan. Alam mo naman, bawal yan. So, ito si Kapopong, galit diyan sa mga ganyan, mga illegal At siguro, gusto rin niyang masawata. Bagamat sinasabi, pinagkakakitaan nga yan ng mga ilang tiwalang politiko. May iba dyan kumukuha ng pati mga kapulisan natin, hindi rin maiwasan pag mayroong mga ganyang may mga ganyang mga illegal na sugal talagang napapagsamantalahan din yung mga peryantes. Pero ang pakay kasi niyan para pasayahin ang isang
pagdiriwang ng kapiestahan. Okay lang naman po yung may mga ganyan eh. Yung mga rides partner para sa mga kasi dapat para sa mga bata eh, hindi para sa matatanda eh na gagawing sugalan lamang. Kaya ang iwasan ho diyan na ma-involve yung mga bata doon sa mga hindi maganda at kanais-nais na aktibidad. Tsaka yung kay Kapupong yung sinasabi niya, yung bagong Victoria. Maganda yung tema. At alam ko may mga plataforma siya para sa mga kababayan niya diyan sa Victoria, yung mga plataforma talagang talagang makakatulong doon sa mga kababayan. Hindi yung basta programa lamang, masabi mo lang programa pero napapagkakitaan lamang yung mga programang ganun. Ito talaga yung dapat direktang kung ikay magbibigay ng programa para doon sa kababayan mo, yung talagang makakatulong sa kanila. Ayan. Uy, baka may mga babatiin ka pa dyan, yung mga ilang mga kaibigan natin, si dating Congressman Doyle Liatzon. Meron nga pala akong si Congressman Doyle Liatzon na gusto kong batiin tuwi ko na. Talagang desidido na ito. Bilang kandidato ng mayor ng Calapan at meron tayong gustong i-play. Nasaan ba si Jason? Ayan. Meron tayong gustong i-play na isang naging project niya para sa mga magta-tricycle. Na kung saan nung time kasi na mayor si Congressman Doy o Mayor Doy ay isa sa mga talagang naging napagtuunan niya ng pansin itong mga toda. Mga toda na nakita niya yung problema ng mga ito at nabigyan naman ng solusyon. Kaya mahal na mahal si Congressman Doy ng mga magta-tricycle eh. Kasi may mga benepisyo siyang ibinigay diyan. At hindi lang yun partner nung siya ay mayor pa, nakita naman natin yung malaking pagbabago na ganap dito sa bayan ng Calapan. At yan naman may patunay hindi yan katang isip lamang. Naandyan lahat yung mga proyekto napapakinabangan yung mga lahat ng ginawa niya. Ayan. Pero parang play natin. Mahina yung internet. Mahina. Kaya baka kapusin sa oras. Mahina. Wala din Ayan. Anyway. Dito. Naka-off. Okay, hintayin natin para makuha natin. Mapakinggan natin. Maganda kasi yung naging programa niya. Sa panahon ni Congressman Doyle Liatzon, nung siya ay mayor pa, naitayo yung bagong palengke. Napakaganda ng bagong palengke natin. At maganda yung escalator diyan. Gumagana ng ayos. Ngayon medyo napabayanan. May problema ang mga mag-iisda. Hindi natin alam kung na-resolve na yung problema nila o nanawa na lamang magreklamo. Itong mga, kumbaga, tinanggap na lang nila yung sistemang nangyayari ngayon. Pero sana kung may paraan pa para masolusyon yung problema nila, magawa naman Ayan, pakinggan natin yung alam mo ba? Sa puso ng lungsod ng Calapan, kung saan ang tunog ng mga tricycle ang nagbibigay buhay sa kalye, may isang kwento tungkol sa isang mayor na talagang nakakaunawa sa kanilang bawat padyak at haruro. Si Mayor Doy Liatzon. Alam mo ba na ang kanyang programang Aksyon Agad ay hindi lang nagbago ng lungsod dahil inilapit din ito ang mapagkalingang pamamahala sa mga tricycle drivers natin. Alam ni Mayor Liatzon na laging may panganib na nakaamba tuwing nasa kalsada at bumabiyahe ang ating mga tricycle driver. Kaya sila ay binigyan niya ng life and accident insurance upang makasiguro ang mga driver at ang kanilang pamilya na kahit paano meron silang aasahan sa kanilang kagipitan. Kumbaga, aksyon agad! Alam mo ba na importante rin kay Mayor Liatzon na maging proud ang mga driver sa trabaho nila? Kaya nagbigay siya ng mga libreng uniform para sa ating mga marangal na tricycle drivers. Ito ay hindi lang upang magmukha silang profesional tignan, ngunit para makita din na sila ay nagkakaisa at disiplinado. Alam mo ba na para magkaroon ng disiplina at magandang serbisyo sa mga pasahero, nag-organisa rin si Mayor Liatzon ng mga training para sa mga tricycle driver? Ito ay parte ng Discipline City Program. Mula rito, natuto ang mga driver ng mga tamang batas sa kalsada at kung paano maging mabuti sa mga pasaherong sumasakay sa kanila. Alam mo ba na bukod sa trabaho, nais din ni Mayor Liatzon na mag-enjoy ang mga drivers?
Kaya nag-organize rin siya ng Intertoda Basketball Tournament para sa kanila. Ito ay para makapag-bonding ang mga driver, makapaglaro, mag-relax at makapag-ehersisyo na rin. Alam mo ba na laging nakikipag-usap si Mayor Liatchon sa Federation of Tricycle Operators and Drivers o FEDOTRIP? Ito ay para malaman ang mga problema ng mga TODA at para planuhin ang mga solusyon para dito. Dahil dyan, alam ng Mayor ang pangangailangan ng mga tricycle driver at ang ugnayang ito ay bukas pa rin hanggang ngayon. Alam mo ba, na tuwing Pasko, nag-aayos si Mayor Liatchon ng malalaking party para sa lahat ng tricycle driver. Hindi lang ito basta party. Ito ay bilang pasasalamat niya sa mga driver sa kanilang pagtulong upang maging maayos ang transportasyon sa syudad. At panghuli, alam mo ba, pinatunayan ni Mayor Doy Liatchon na kaisa siya ng mga ordinaryong tao. Dahil dito, respeto at pagmamahal ang ibinigay sa kanya, hindi lang ng mga tricycle drivers, kundi maging ng lahat ng sektor ng lipunan. Ang pagkakaibigan nila ang simbolo ng isang lungsod na nagkakaisa para sa isang layunin. Aksyon agad! Oh, alam mo na, yan si Doy. Yun, partner kita mo, action. Ito si Mayor Doy Liatchon, ito yung action man talagang pag nakita niyo yung isang bagay, makakatulong doon sa ating mga kababayan, ginagawa agad. Ikita mo naman yung mga tricycle driver, mukhang na-spoil yata sa mga benepisyo binigay ni Mayor Doy Liatchon. At saka kumbaga kung lahat ng programa niya may resibo na andyan Hindi mo masasabing katang isip talaga ng mga that time na nakadalawang term siya. Nakilala talaga ang Calapan City. Hindi lang doon sa disiplina, sa linis at doon sa pamamalakad ni Mayor Doy Liatchon. Talagang bukas na aklat 'yan. Sabi nga ng mga taga Maynila na pag napunta rito, ang galing ika ng mayor nyo. Sino kaya ang mayor nyo? Biro mo, yung disiplina, yung sa mga traffic rules, sa mga pedestrian lane, bawal magtapon sa kung saan-saan. At saka yung leadership niya, ipakita niya nung nagkaroon tayo ng isang malaking sakuna, yung baha. Nakita mo naman kung paano yan napakilos yung iba't ibang sektor para magkaroon ng sandbagging diyan sa ating kailugan. Kaya talagang inaantay yung pagbabalik niya. Inaantay yung pagbabalik niya ng mamamayang Calapeño. Ayan. Wala na tayong oras. Wala na tayong at batiin ko lang partner yung ating mga kaibigan si Vice Governor, dating Vice Governor Jojo Perez na mag-iikot na rin yata ito doon sa kanilang sa parting south. At busy. Ganun din si Bukal Bong Brocal. Ito yung magaling na bukal. Talagang walang katalo-talo ito pagdating sa mga serbisyo publiko Si Konsyal at Bukal Ronald Liatchon. Diyan sa city, Konsyal siya, sa Bukal, sa provincial. Kita naman natin kung paano niya trumabaho. Madami itong batas na nagawa diya sa atin sa Calapan City. Yung bagong pasok si magiging konsyal ngayon si Konsyal Lorabel Tanyag. Ito yung magbabalik serbisyo bilang konsyal ng Calapan City at hindi na bago sa kanya ang trabaho. Dati na ito napakasipag nitong si Atty. Tanyag pagdating niya sa panunungkulan, lalo-lalo na sa usapin ng kalikasan. Si Bukal Jose Neria, magbabalik din yan bilang Bukal. Okay, ayan. Partner. Ayan, maraming salamat po sa mga kababayan nating walang sawang nakikinig. Tumlago po. Maraming salamat at magandang tanghali. Okay, at sa susunod pong Miyerkules, abangan nyo po yung aming programa sa Desoriano po yung nakasama.